One of the biggest mistakes na ginagawa ng mga lalaki right after their first date, akala nila kapag nagpadala sila ng sweet na follow-up text, mas tataas yung chance na magkaroon sila ng second date. Ang gagawin nila right after the date, iti-text agad nila yung babae saying, "Hey, sobrang nag-enjoy ako kahapon. Sana ikaw din." And then magtataka sila kung bakit lumalamig ngayon yung babae. So kung ikaw, naranasan mo na to or ayaw mong maranasan to, you better watch this video and subscribe to my channel because this is the best men's personal development content creation when it comes to masculinity, dating, and becoming the best masculine version of yourself. Hit the subscribe button and yung notification bell para kapag nag-upload ako, mapapanood nyo agad. So balik tayo sa topic. Ganto kasi yon. Women are wired to lock down a high-value man. Ibig sabihin, kung naging maganda yung date nyo and she perceive you as someone na high-value man, siya ang mag-reach out sa'yo. Because the moment you text her first, ikaw na yung mapupunta sa submissive position. Ang gusto nga natin, tayo yung dominant. Tayo yung nasa masculine side and sila nasa feminine side. We want to be the leader and sila dapat yung follower. So bakit ka napupunta sa weaker side? Bakit ka napupunta sa submissive side? Because number one, when you text her first, binigyan mo na agad siya ng validation and certainty na gustong-gusto mo na siya. And this will kill attraction. Sabi ko nga sa inyo, we want to keep women uncertain, to keep that attraction, to keep that excitement. Number two, pinakita mo na agad na gusto mo siya ulit makita kahit hindi pa siya nag-i-invest sa'yo masyado. Kumbaga wala pa siyang pinapakita. Kumbaga wala pa siyang ino-offer sa table. Wala pa siyang masyadong ini-invest na time, energy, and money pabalik sa'yo. Kumbaga nagkaroon siya ng free date, nilibre mo siya ng mga pagkain, binigyan mo siya ng free attention, and also binigyan mo siya ng effort ng libre without her doing anything. So do you think i-value mo ba yung isang bagay kung libre mong nakuha? Tapos ikaw pa itong magte-text sa kanya na na-enjoy mo yung date? So anong nangyayari na puposisyon mo yung sarili mo as someone who is chasing na? Again, we want to pursue her. Pursue, not chase. Because the moment you chase her, she will run like a cat. Kasi para nga silang mga pusa. So the moment you text her, mawawala sa iyo yung leverage. Mawawala ka sa framing mo. Mawawala ka sa masculine framing mo. So ngayon, kapag nakita niya ngayon yung text mo, pag nabasa niya ngayon yung text mo, sobrang na-enjoy ko yung date natin. I hope makita kita ulit. Sasabihin niya sa utak niya subconsciously na, sobrang sold na sa akin tong lalaking to. Tingnan ko pa nga kung meron pa akong best options. Kasi gustong-gusto naman niya ako, wala pa naman akong pinapakita, wala pa naman akong ini-invest sa kanya pabalik. Sold na siya agad sa akin. So, ibig sabihin, kuha ko na siya. So, let me see muna kung meron pa akong other options na mas best sa kanya. So, saan ka ngayon napunta? Sa parking lot. Sasabihin niya sa utak niya, nakuha ko na siya nang hindi pa ako masyadong nag-e-effort. Ibig sabihin, pwede ko siyang i-park muna. Pwede ko siyang i-text anytime. Hindi naman siya mawawala Nandyan naman siya palagi kasi parang handa naman siyang maghintay. So, ngayon, what will happen? You will be taken for granted and matitake advantage ka. I'm not saying na lahat ng babae is ganito, but most probably, it will happen to you kapag ganito yung ginagawa mo. Kapag ikaw yung nagsisend ng first text after ng first dates nyo. Again, we want you to be in a masculine position and yung babae nasa feminine position. And feminine should be the one who appreciates the masculine. Kasi ikaw na nga nagplano, ikaw na nanlibre, you invested a lot of your time, energy, and money to have that date. Ang gagawin na lang niya is to appreciate you if nagustuhan niya yung time nyo together. The moment na hindi siya mag-reach out sa'yo, alam mo na. Because yung mga babae, kapag gustong-gusto ka nila, pag trip na trip ka nila, she will text you first. She will not text you kung hindi pa siya sure sa'yo, hindi pa siya ready sa relationship, nalilito pa siya, confused pa siya, or hindi ka lang talaga niya gusto. And don't take that personally. Rejection is a redirection. You will save a lot of your time, energy, and money kapag nangyari yun. Kasi isipin mo, hindi ka na mag-e-effort masyado. Alam mo na agad kung gusto ka ba niya o hindi. So, ang gagawin mo ngayon, mag-i-invest ka sa other girls na makikitaan mo ng reciprocation. So, the next time after your first date, don't text her first. Let her reach out to you first. Kasi we want to let her wonder kung na-enjoy mo ba talaga yung date, kung gusto mo rin ba talaga siya.
siya dapat yung magla-lockdown sa'yo. Be on the masculine frame. Nasa dominant position ka dapat. And being a leader, being a masculine man, hindi tayo nag-chase. Okay? Tayo magpupursue. Tayo talaga unang mag-first move. But not to the point na tayo yung hahabol. And if hindi siya nag-reach out, hindi siya nag-text, or hindi na siya nagparamdam after ng first date nyo, that's a clear sign na hindi siya interesado sa'yo. All you need to do is don't take it personally and move on. Tandaan mo, women date across and up. Ibig sabihin, ang mga gusto nilang i-date na lalaki is yung kapantay nila ng level o yung mas mataas sa kanila. So for example, kung corporate worker siya, ang gusto niyang i-date is yung corporate worker din or mga nasa managerial o nasa CEO na position. Hindi siya magde-date or less likely siya magde-date ng someone na mas bababa sa level niya. Tayo naman mga lalaki, baliktad naman. We date across and down. So kung CEO tayo, wala tayong pake kung mag-date tayo ng mas bababa sa level natin. Sama na kahit employee mo lang siya, waitress o basta mas mababa sa level mo. So kung nakita ka na niya as someone na high value, na mas mataas sa kanya, hindi mo na mababago yung tingin niya sa'yo. Or kung nakita ka niya as someone na low value o mas mababa sa kanya, hindi mo na mababago kung ano yung tingin niya sa'yo. If nakikita ka niya as someone na high value and attracted siya sa'yo, for sure, she will make the effort. Pero kung hindi, kahit ano pang message ipadala mo, wala pa rin mangyayari. So here's a principle to remember. A woman will chase the man who makes her feel like a woman. So paano mo ba mapaparamdam sa kanya na babae siya? Be a man. Be a leader. Be a masculine man and let her be in her feminine. So if you enjoyed this video, please like and subscribe. Comment down below kung ano yung sa tingin nyo dito sa video na to. Subscribe ka na rin sa channel ko because this will be the greatest and the biggest men's personal development content channel dito sa Pilipinas. And see you sa next video ko. Let's go!